totoo po yun. Twice a week po ang monitoring natin. So, based po this week, negative po ang Bulinaw pero positive nga rin pa rin po ang ating ANDA. So next week, bantayan po natin kung ano yung magiging resulta. Hopefully po, yung ating advisory naman po sa ating mga local government units sa ANDA at Bulinaw, ang mga in place po nila na protocols pagdating sa ganitong mga sitwasyon ay strictly implemented naman po nila. Kaya po asahan po natin na mag-improve naman po ang situation po sa ating mga production areas sa ANDA at Bulinaw. Yes po. Attorney Girlie, ano po yung ginagawa pong mga measures ng BFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no, para matiyak po na hindi or walang mga product o produkto po, mga shellfish na nagmumula sa mga katubigang sakop po ng ANDA at Bulinaw na madala po sa ibang mga bayan dito po sa ating probinsya, ma'am? Yes po, Bombo Justin. We regularly coordinate po sa ating mga local government chief executives through the municipal agriculture offices. So they make sure po na upon the receipt po nila ng ating notice ay hindi na po nila pinapayagan na mag-gather at mag-trade ang kanila pong mga stakeholders sa area. So they make sure na po na wala na pong lalabas from Bulinaw and ANDA na shellfish affected products po natin. And then nagbibigay din po tayo ng notices sa lahat ng concerned provincial and municipal government offices nang sa ganon ang kanila pong mga market inspectors and administrators are required to check yung mga local transport permits and auxiliary invoices po na taglay ng ating mga traders na siyang nag-i-indicate po kung saan po galing ang kanilang mga shellfish. Attorney, sa inyo pong pagmamonitor, ano yung epekto ngayon, especially sa mga nagtatalaba, nagtatahong, particular dyan sa may bahagi po ng western section po ng ating lalawigan po ng Pangasinan sa ngayon, attorney? Siyempre, Bombo Justin, nalulungkot tayo. Siyempre, affected po talaga ang ating mga gatherers and producers ng tahong at saka talaba dahil yan po talaga naman ay source po ng kanilang livelihood. So, dahil po sa ating ban, hindi po talaga sila pwedeng kumuha at hindi sila pwedeng magtinda. Kaya po, based po sa pakikipag-usap po natin sa ating Municipal Agriculture Office, yung inventory po nila ng mga affected po nilang mga producers at saka vendors ay ina-update na po nila, tinitingnan na rin po nila at sila na rin po yung nagko-coordinate with DSWD para ma-assist din po yung ating mga affected na stakeholders, Bombo Justin. Yes po. May mga natatanggap po ba kayo, Ma'am Attorney Girlie, ng mga reklamo or mga reports na may mga nagpupumilit pa rin na magbenta ng kanilang mga produkto tulad po ng talaba, tahong sa mga nasasakupang bayan po, Attorney? As for now naman, Bombo Justin, wala pa naman po kaming natatanggap na complaints. Okay po. If there's Yung any cooperation po ng if there is any na naman, I think the municipal agriculture offices are capable po to deal with that. Anytime po, we are here naman po to assist them para ipaintindi or ipaunawa po sa ating mga stakeholders yung dahilan kung bakit po meron tayong bahan at bakit affected po yung kanilang mga livelihood. In case po, yung kanilang kooperasyon lang po talaga yung hinihingi natin sa panahong ito. Hindi naman po, hopefully, hindi naman po ito magtatagal dahil nakikipag-cooperate din naman po yung ating mga stakeholders po sa area and lalong-lalo na po ang ating mga local government officials. Ayan. Attorney, siguro baka meron po kayong mga paalala pa sa ating mga listeners and viewers, especially yung mga residente dyan po sa may bayan po ng Bulinaw at ANDA at yung mga mahihilig na kumain ng tahong at talaba. Go ahead po, Attorney. Opo. Salamat, Bombo Justin. So sa atin pong mga affected po na stakeholders sa bayan po ng ANDA at ng Bulinaw, hinihingi po natin ang inyong kooperasyon at pangunawa sa panahon na ito dahil kailangan po nating protektahan po ang ating publiko sa mga produktong affected po ng red tide. Nagpapasalamat po tayo sa local government units po ng ANDA at Bulinaw din sa kanilang
coordination and cooperation po with us, and sa kanilang efforts na rin po na ipaunawa din sa kanilang mga nasasakupan ang mga restrictions po pagdating sa ating mga shellfish products. Sa ating mga ibang ahensya po, lalo na like Bombo Radyo na tumutulong po na ma-disseminate po ang mga information po na ito, maraming pong salamat. Makakaasa po ang publiko na pabantayan po natin ito, imomonitor po natin para sa ganon, mabigyan din po ng timely and tamang information po lahat ng ating mga concerned stakeholders.